Paggawa ng iligal na pampasabog, tila backyard industry na sa isang lugar sa Cebu. Alam kaya ng mga lokal na opisyal ang gawaing ito? Umiinit na naman ang bangayan ng simbahan at gobyerno tungkol sa family planning. May panalo kaya ang publiko sa away na ito? Karneng aso, parang regular na ulam na ibinibenta sa isang lugar sa Tondo. Talaga kayang di na matitigil ang pagkatay natin kay Bantay? Personal naming inalam, sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye, kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Sa isang lugar sa Cebu, parang sikreto ng bayan ang paggawa ng pampasabog o blasting caps. Dati, sa pangingisda lang ito ginagamit. Pero kamakailan ni-raid ang lugar dahil gamit daw ng mga terorista ang produkto nilang blasting caps. Noong ikadalawa ng Marso, ni-raid ng mga pulis ang isang quarrying contractor sa Talisay, Cebu. Sako-sako ng ammonium nitrate at iba pang pangunahing sangkap sa paggawa ng bomba ang nakumpiska. Agad na ipinasara ng otoridad ang kumpanya. Kulang kasi ang stocks na naroon kaysa sa nakalagay sa mga dokumento. Ang mga material at kemikal gaya nito, maaari raw maipuslit sa iligal na gawain, gaya ng dynamite fishing. At kung minsan, pati sa paghasik ng terorismo. Sino ang makalilimot sa Rizal Day bombing noong Disyembre 2000? May 20 buhay ang nalaga sa pambobombang pinangunahan umano ng napatay na si Fatu Roman Algozi. Lumalabas sa intelligence report ng PNP, sa Talisay kinuha ni Algozi ang kanyang mga epektus. Sinasabi ring kahalintulad ng mga safety fuse na gawang Talisay ang ginamit sa Valentine's Day bombing nitong Pebrero. Lumipad kami patungong Cebu noong nakaraang linggo para magsiyasat. May 30 minuto ang layo sa Kapitolyo ng Cebu. Ang lungsod ng Talisay ay napaliligiran ng tubig. Isa sa mga pangunahing hanap buhay dito ay pangingisda. Kung iligal na paraan, marami nang ang huli, wala pang kahirap-hirap. Ayon sa mga otoridad, ito ang dahilan kung bakit hirap na hirap silang pigilan ang paggawa ng mga pampasabog. Dami nito. Gano'n to kalakas, sir? Sa Talisay, na master na raw ng ilan ang paggawa ng mga pampasabog. Pero ang patok raw nilang produkto, blasting caps na nagsisilbing trigger device ng mga bomba at dinamita. Ito, lalagay nila sa malaking tube. Ang Firearms and Explosives Division ng PNP sa Cebu, hirap labanan ang problema. Effective yung regulation but I could not say na, kasi ang tanong dyan is, bakit meron pang nakakalabas? I could not say 100%. That's what we are aiming to do. Sa kanilang headquarters, ipinakita sa amin ni Superintendent Lyndon Lawas ang mga nakumpiskang pampasabog. Although we were not able to prove or get enough evidence to prosecute these people, but we presume that maybe some of the employees of these business establishments have find a way to pilfer those explosive materials and sell it outside. So, pag ginagawa nila ito, may explosive sa loob. Yeah. So, pag ginagawa nila, meron na rin silang mga chemicals, basically. Most likely. Kasi ganitong finished product na lalabas sa Talisay eh. Yeah. Batay sa procedure on safe handling and disposal of explosives, kailangan daw ipaghiwalay yung ammonium nitrate mula dun sa mga blasting caps. Kaya dito, ang nakatago dito, yung mga nakumpiskang mga ammonium nitrate. Mahirap isipin kung anong maaaring mangyari sakaling mapunta ang mga ito sa maling kamay. Tatay nyo, kanina natutunan to. Pasok na mo na. Anong nilalagay sa loob?
Sa kabila ng paghihigpit ng mga otoridad, nagliliyab pa rin ang industriya ng blasting caps sa Talisay. Si Nardo, di niya tunay na pangalan, 12 anyos nang natutong gumawa ng blasting caps mula sa tatay niyang mangingisda. Primero, yung pagpanagad sa unang panahon na illegal po na siya, kanang fishing boat. No, niya, ang nakanindot lang sa pag-blasting dagat ron, kay ang isda daghan man, bulto ang imong kwarta. Hangin, opo may hangin. Madali lang daw makakuha ng mga kemikal kung alam mo kung sino ang lalapitan. Dali raman, kay ang materialis, ang kininaning materialis, paliton ko ni. Yung katong lata, pwede ra ka manguha ng nas kadaplinan. Ang ordinaryong bagay gaya nito na maaring mapulot kahit sa basurahan, maya-maya lang, blasting cap na. Yan na po yun, ano? Gamit ang ilang pangkaraniwang kasangkapan, nakagagawa na ng blasting caps si Nardo. Sinubukan raw ni Nardo ang maging karpentero pero mas malaki raw ang kita sa pagbebenta ng blasting caps. Magkano nyo po binibenta ang bawat ganito? Kuan, 24. Kada usa. 24 pesos isang Ang Nakagagawa siya ng hanggang 100 blasting caps sa isang araw. Mahigit 2,000 piso ang kita rito. Dinarayo pa raw sila ng mga taga-ibang lugar para lang umorder ng gagamitin sa dynamite fishing. nindot nga sa tingog. Sayang ang inunta ang armas lang nga pistola. Kung ano man na murag katag magigtingog. Pero kato siya tibuok ito sa tingog. Boom! Ano ba? Peligroso ang paggawa ng mga blasting caps. Gandang hapon po. Isa si Antonio Helido sa Minalas na Masabugan. Nalapnos ang kanyang balat at nabulag ang kaliwang mata nang pumutok ang isang pagawa ng blasting caps sa kanilang lugar noong 2003. Nagwe-welding siya sa nasabing bahay nang maganap ang insidente. Nalaksi ni akong kuan na ani ning akong bukto na ani nga ni wa man gyud ko pumagtangi panimuot. Ang ila lang gikuan. O nga mao gyud na ilang trabaho. Dahil sa hindi na halos makakita, hirap siyang humanap ng trabaho para maitaguyod ang pamilya. Ang anak lang nako. Ngumay pa na, maliit pa. Kahit saan mangkuan, bigyan kami ng bigas ng ibang taong kuan kasama namin sa Katsuho. Si Chris naman, nawala ng kapatid nang sumabog ang pinasukang pagawaan ng blasting caps. Mata na ko, nidali ko gawa sa mga sa balay. Buong ko, kung sa itong buto, binakupit ko suga nga, piti yung suga grabe. Mga silingan sa nanggawa sa kay kundiin ko na itong buto. Karon doon ay nigdagan ako nga medyo silingan sa namo ba, nga nagpahibaw nga. Kanang nga ko kuno igsuon na disgrasya. Bilin raw ng kanilang lolo't lola, huwag hayaang mamatay ang paggawa ng blasting caps. Tabag siya mo nangwan kay wala kuno kanang laing binlan ba siyang lolo. Sa among lolo ba. Kay tablag buhi gyud lagi ka ko mo trabaho ka anak. Pero kamatayan sa ang papalit. Tradisyon na kasi sa kanilang pamilya ang paggawa ng blasting caps. Naalarma ang bantay dagat sa patuloy na pagtakbo ng ganitong industriya sa Talisay. Nandyan pa rin ang mga blasting caps. Yung blasting caps ng Talisay is very sensitive compared to yung blasting cap coming sa labas. Mas top itong... Pinaniniwala ang nagsimula ang industriyang ito sa Talisay noong 1950s. Tila mahirap na nga raw pigilan ang isang industriyang minana pa sa mga ninuno. Lalo na kung pati ang ilan sa mga namumuno rito tila bulag sa gawaing nangyayari mismo sa bakuran nila. Dahil maski taga rito ako, hindi ako nakakita ng nagawa ng ganyan. Ayon kay Aberdovi Belleza, Vice Mayor ng Talisay, di naman laking issue sa lugar ang paggawa ng blasting caps. Hindi na, yung sa aking nalaman lang, hindi na gaano ka, parang hindi kagaya nung una ang dami dahil
Hindi kagaya ngayon na may operasyon na na hinuli sila. Pero may panukala raw silang ordinansa na magpapahuli pati sa mga gumagawa ng aksesorya sa blasting caps. Gawin lang nilang cones, parang casing lang. Pagkatapos, may bumili yan dito. Bibilhin dito. So hindi natin mahuli yan. Dahil hindi pa yan hindi considered yan as explosive. Sa ngayon, ipinauubaya na ng Talisay ang problema sa pulisya. Pero sa mga panahong ito, kung kailan ang seguridad ng mga mamamayan ay lalong dapat pag-ingatan. Lahat sana ng may responsibilidad ay kumilos at makialam. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Si Bantay isinasalang pa rin sa kawali kahit bawal sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Magkano yan? Yan, 1.5 yan. So ito, biglang nakakain. Ang biktima, aso. Ang suspect, amo. Patuloy pa rin pala ang pagsalakay sa lahi ni Bantay. Sa isang lugar kasi sa Tondo, inuulam pa rin ng mga aso. Man's best friend kung ituring ng marami sa atin. Pero sa ilan, naglalakad na pulutan kung sila ay tingnan. Tinaguri ang man's best friend ng aso. Hindi raw kasi matatawaran ang katapatan nito. Si Jojo, halos 5 taon ng full-time volunteer sa POS. 17 aso ang kasalukuyang nasa kanyang pangangalaga. Ayon sa kanya, hindi kayang pantayan ng anumang halaga ang paglilingkod ng aso sa kanyang amo. Napaka-loyal, kahit pagitan mo sila, hindi magagalit sa'yo. Yung aso pwede magbigay ng 24 oras ng security. Yung tao, 2 shifting pa yan para makapagbigay ng security. So yun yung isang halimbawa na napaka-special nila. Pero higit pa sa pagiging isang tapat na alaga, malaki rin ang papel ng ginagampanan ng mga aso sa ating lipunan. Lalo na ngayon, may banta ng terorismo sa atin. Katuwang sila ng ating pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Mapipilayan po kami dahil we will depend mostly on human forces sa amin. Pero alam mo naman ang human, kung minsan may human error o lapses. Not unlike the dog, pag yun ang ginamit namin, more precise. Pero sa kabila ng serbisyo ng mga aso, ilan sa atin ang mistulang berdugo sa kanilang kapalaran. Sa Baguio, ilang beses nang niraid ng mga otoridad doon ang pinaniniwalaang katayan ng aso. Pero tila malingat lang sandali, parang kabuti kung magsulputan muli ang mga ito. Ang slaughter compound na ito sa Baguio, patagong nagbebenta ng aso para katayin. Sa isang maliit na kwarto sa likod ng mga tangkal, ito ang bumulaga sa amin. Tila nasa lata ng sardinas, napilit isiksik ang mga aso para pagpilian ng magiging customer. Magkano yan? Yan, 1.5 yan. Gusto mo ito, biglang nakakain ng itim. Ito, pinakain. Sabi yan ng lechon mo yan. Hindi lamang ang pagsuplete o paglitsyon ng aso ang aming nadiskubre. Sa isang karinderya pa rin sa Baguio, specialty ang lahi ni Bantay. Ano bang madalas kainin? Yun ang gusto ko kung ano yung best seller nyo. Ano nga yun? Sa Benguet naman, nakilala namin si Aling Nene, may-ari ng karinderya. Tanging luto ng karne ng aso lang ang kanyang inihahain. Dekada 50 pa raw na magsimula ang kanyang ina sa negosyong ito. Naging kaugilan na raw ng kanilang mga parokyano ang patuloy na pagtangkilik sa iba't ibang luto ng karne ng aso. Masarap daw kasi ito. O sino po yung naghahanap? Yung mga opisyalis, yung mga businessman, yung mga biyahero. Maging sa ilang lugar sa Metro Manila, nananatiling kalakal ang pagkatay at pagkain ng aso. Kamakailan lang,
Ni-raid ng pulisya ang lugar na ito sa Herbosa at Choco Street sa Tondo, Maynila. Dito raw kinakatay ang mga aso bago ibenta ang kanilang karne sa mga parokyano. Kapatid pa mismo ng isang kagawad dito ang sangkot sa kalakalan. Alam ni kagawad na labag sa batas ang pagkatay ng aso. Pero mahirap daw ang panahon ngayon, kaya kahit iligal, patuloy nila itong ginagawa para makaahon sa kahirapan. Pamatid gutom na nga lang yung kinikita niya. Yung isang aso, minsan 3 araw niyang tinitinda yun. Kala lang kita, 200 lang. Walang nangyari sa reklamo. Wala raw kasing mabigat na asunto na pwedeng isampa laban sa mga nahuli. Kaya tuloy pa rin sa kanilang negosyo. Ang pagkatay ng aso ay maituturing na isang krimen. Sa Republic Act 8485, labag sa batas ang pagpatay ng aso at anumang hayop, maliban lang kung ito'y una, kung gagamitin ito sa ritual sa isang relihiyon o kultura at tradisyong nakasanayan na. Ikalawa, kung may sakit itong hindi na mabigyan ng lunas. Ikatlo, kailangang wakasan ang kanyang buhay para hindi mahirapan sa dinadanas na sakit. Ikaapat, kung magiging panganib ito sa buhay ng tao. Panglima, para kontrolin ang populasyon ng mga hayop. Pang-anim, kung namatay ito, dahilan sa eksperimento na may pahintulot ng gobyerno. May mga batas tayo para protektahan ang karapatan ng mga aso. Pero tila di kayang pigilan ito ang patuloy na iligal na gawain laban sa kanila. Pinadala lamang sa transaksyon, bangod Hindi lang sa Luzon laganap ang bentahan ng karne ng aso. Sa Iloilo, ni-raid ng CIDG ang pinaniniwala ang katayan ng mga aso doon. 500 kilo hanggang 1 tonelada daw ng karne ng aso ang pinupuslit papasok dito sa Metro Manila linggo-linggo. Si Luis Buenaflor, senior researcher ng Animal Kingdom Foundation Incorporated, isang non-government organization na tumataguyod sa karapatan ng mga hayop. Ayon sa kanya, 1 hanggang 5,000 piso raw ang multa sa sinumang mahuling nagkakatay ng aso. Maaari rin daw na makulong ito ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Yung problema dyan, yung batas walang ngipin. The way we look at it, parang pinasa lang just to have a law. Parang ma-please lang na, okay, may batas kami, yun na yun. Sana pag na-aresto, na-convict yung illegal dog trader, mabilanggo na kaagad ng 2 years and then a fine. Eto, may choice pang judge, whether a fine or imprisonment. Tila nakalimutan na ng mga mambabatas ang halaga ng karapatang panghayop. We have more concerns now, especially in our economic side of our political stability. Paulit-ulit na lang na nire-raid ng mga otoridad ang mga katayan ng aso. Pero tila nasasayang ang kanilang pagod dahil sa huli, madaling nalulusutan ng mga akusado ang batas, lalaya at balik uli sa dating iligal na negosyo. Kung tutuusin, maraming beses na nating utang kay bantay ang ating buhay. Hanggang kailan kaya magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan ng ating pamahalaan para mabigyan ng solusyon ang problema sa pagkakatay kay bantay? Ako si Tek Ocampo at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mga argumento ng simbahan at gobyerno tungkol sa family planning, hihimayin sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Ang sabi ng simbahan, humayo kayo at magpakarami. Sabi naman ng gobyerno, napakarami na natin. At ang populasyon dapat nang kontrolin. Dahil dyan, ilang linggo nang nag-aaway ang dalawang panig. May nakikinig kaya sa tunay na naisin ng mga mag-asawa? Kada minuto, 3 sanggol ang sinisilang sa bansa. Noong taong 2000, mahigit 76 na milyon ang ating populasyon. Ngayon, umabot na tayo sa mahigit 85 milyon. 9 na milyong bata ang nadagdag sa loob lang ng 5 taon. Dahil dito, ang Pilipinas ay ika-12 na sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo.
Sa gitna ng pagtaas ng ating bilang, umiinit ang away ng gobyerno at simbahan sa pagpaplano ng pamilya. Si Aling Cynthia, residente ng Paco, Manila. 8 ang anak. Pang-9 na ang nasa kanyang tiyan. Walang permanenteng trabaho ang kanyang asawa. Sa dami raw ng kanilang mga anak, hindi na raw nila ito naaalagaan ng mabuti. Malaking pagkaiba talaga ng maraming anak kaysa sa konti ang anak. Bakit? Siyempre, yung pag konti ang anak mo kung konti ang pagkain, hindi ano na rin yun. Kung ang dami na ito, Diyos ko, tagko-konti talaga. Nung una, plano nila ay 4 lang na anak. Magpapaligid na raw sana noon si Aling Cynthia, pero hindi ito natuloy. Papalaigit na, bawal ang ligation sa center. Kasi yung pro-life. Sa Executive Order No. 3 ng Lungsod ng Maynila noong 2000, hinihikayat ang natural family planning. Samantalang dinidiscourage o hindi ipinapayo ang paggamit ng artificial methods tulad ng kondom at pills. Kaya sa lahat ng pampublikong ospital at health center na hawak ng City Mayor's Office ng Maynila, ipinagbabawal na anumang uri ng artificial methods sa family planning, tulad ng ligation. Ang ating ipinagbabawal, yung government facilities, government doctors ay magturo ng birth control at magbigay ng materyales na kontraseptibo dahil yan ay hindi tama at labag sa batas. Umani ng batikos mula sa Health Alliance for Democracy o HED, isang organisasyon ng health professionals. Sana ang ginawa ni Mayor Atienza, pinakita niya ito yung lahat ng available at kayo yung pumili. No? Ang nangyayari ngayon, siya na yung pumipili kung ano yung papaalam niya. Nagiging unfair yun dahil mas marami sana yung pagpipilian ng mga tao. Pag tinuruan mo ng birth control, tinuruan mo ng, binigyan mo ng materyales, binigyan mo ng pills, yan ay pagpipilit sa mga kababaihan na mag-control ng kanilang bilang ng anak na hindi namang dapat pinakikialaman ng gobyerno. Responsibility, values, positive thinking, yan ang dapat tinuturo ng gobyerno. Sa pagharap ng pamahalaan sa problema ng populasyon, dismayado rin ang Likhaan o Linangan ng Kababaihan, isang non-governmental organization. Ang daming street children, no? Ayan, kaya ba nilang gampanan na aakuin nila lahat yan, aariin nila at alagaan nila, arugaan? Kasi hindi maalagaan yan ng mga parents, no? Dahil talagang, totoo yung kahirapan sa Pilipinas, mahirap na mahirap. At lahat ng, yung bata na hindi mo pinlano ay dagdag sa pahirap na yan. Ilang dekada na ang nagdaan, ilang presidente na ang namuno, pero tila hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas tungkol sa population policy. Bagamat may mga programa ang gobyerno para tugunan ng issue, di raw makakaila na nananaig ang impluwensya ng simbahang Katoliko. Kamakailan ay inihain ni Congressman Ed Salagban ang House Bill 3773 o ang Responsible Parenthood and Population Management Act of 2005. Naglalayon itong ituro ang sex education mula grade 5 hanggang high school. Sa ilalim din ito, malayang makapipili ang mag-asawa kung artificial o natural method ng pagpaplano ng pamilya ang kanilang gagawin. Maraming kailangan ang taong bayan na hindi matugunan sapagkat masyadong marami na ang Pilipino. Hinggil sa edukasyon, sa kabuhayan, sa kalusugan, sa employment, sa pamahay. Lahat ito kailangan gampanan ng gobyerno. Ang kaso, hindi na umuusad ang batas. Ang tinuturo niyang dahilan, ang simbahang Katoliko. Ito ay nahahantala ng oposisyon ng simbahan sapagkat tayo ay Catholic country. Hindi ito ang kauna-unahang panukalang batas tungkol sa populasyon na tila hindi umuusad. Mula 1992, mayroong 15 panukalang batas na ang inihain sa Kongreso at Senado. Pero ni isa rito, hindi pa naisa sa batas. Walang politiko na mangangahas, bumangga niyan, lalo pat umaasa siya na iboboto pa siya ulit. Kung halimbawa, meron ka man mangahas na mga politiko, iilan-ilan lang yan. Hindi na raw kaila ang impluwensya ng simbahan sa ating kasaysayan. Patunay dito ang EDSA People Power Revolution. Sa lahat na naging presidente, lalo nung after ni Marcos, malaki talaga yung
papel ng simbahan, kung paano kay Cory, no, sa People Power One. Tapos sa papel naman ni Fidel Ramos, malaki pa rin yung say ni Cardinal Sin sa mga sumunod na mga presidente. Lahat makikita kasi natin sa pangkabuuan yung Catholic Church, yung simbahang Katoliko, malaki yung very influential sa tatakbo ng politika dito sa Pilipinas. Kasama ang simbahang Katoliko sa laban ng pamahalaan noon upang ibalik ang demokrasya. Pero itinanggi nito na nahihimasok sila sa pamamalakad ng pamahalaan. Itong mga batas na ito ay merong aspekto na may kinalaman sa ethics, sa morality, kaya ang simbahan ay gustuhin niya o hindi, ay kinakailangang magsalita. Sa kasalukuyang administrasyon, natural family planning ang mas binibigyang diin. Ang stand ng Department of Health, pinopromote pareho. Ang stand ng national government ay i-promote pareho, kaya lang bibigyan ng mas emphasis yung natural family planning. Gusto lang daw ng gobyerno na bigyan ng patas na pagpapakilala ang natural family planning. Ng serbisyo. Noon kasi mga nakarang taon, mas naitaguyod ang artificial method. Popular na family planning method. Pero dahil walang malinaw na batas sa population policy, kahit ano pang programa ang ipatupad ng Department of Health, kapag hindi sumang-ayon ng mayor, wala raw sila magagawa. Ang buhay ay mahalaga. We respect local autonomy kasi ang nagpapagalaw ngayon ng mga programa, kagaya ng family planning, local government. Kahit anong batas, kahit anong, kung walang political will yung mismong nasa pamunuan ng gobyerno, mawawala ng saysay kung ano yung nandyan eh. Pangalawa, kahit walang batas, kung yung nakaupo o yung nasa pamunuan may political will, hahanap at hahanap ng paraan yan para mapatupad yung gustong mangyari. Sa loob lang ng 10 taon, aabot na sa mahigit 100 milyon ang populasyon ng bansa. Ngayon pa nga lang, naghihingulo na ang gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo sa tao, tulad na lamang ng pagsiguro ng pagkakaroon ng pagkain sa lamesa ng bawat pamilya, bubong na masisilungan, at trabahong susuporta sa gastos ng pamilya. Ano pa kaya kung madadagdagan pa ito? Ako si Hannah Alcoseba at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari rin kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin po kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com o maglagon sa www.igma.tv. At para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jig Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Reporter's Notebook. Notebook.